8 verse 38 hanggang 39. Maganda itong nangyari dito. Ito yung kung saan ay nag-teleport. May teleportation na nangyari dito. Tingnan nyo Acts chapter 8. Do you have your Bible with you? Bible, e-Bible. Come on, basahin natin kasi maganda yung story. Maganda yung nangyari dito. Ito ay si Philip at saka si Ethiopian eunuch or official. Please, follow along Sundan niyo po ako. Sinabi ng anghel ng Panginoon kay Philip, so maglagi ka, pumunta ka sa south. Doon ka dumaan sa kalsada na galing sa Jerusalem papuntang Gaza. Hindi na dinadaanan ng kalsadang iyon ngayon, kaya nga nag-ready si Philip at umalis siya. Then sa kalsadang iyon, meron isang Ethiopian eunuch. Ano ba ang ginagawa ng Ethiopian eunuch? Siya yung opisyal na in charge sa kayamanan ng reyna ng Ethiopia. So imagine niyo yung posisyon ng taong ito. Hindi ito basta-basta. Okay? So nanggaling siya sa Jerusalem para sumamba, pauwi na ang eunuch. At binabasa niya ang libro ni Isaiah habang nakaupo sa kalesa. Sabi ng Espiritu, ng Holy Spirit kay Philip, sabayan mo ang sasakyan na yon. So, hindi di-describe kung paano niya sinabayan Pero masabi, sabayan mo ang sasakyan na yon, kaya hinabol yun ni Philip. At narinig niyang binabasa ng opisyal ang libro na sinulat ni Prophet Isaiah. So, tinanong niya to, sabi, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Sabi ni, sino nagtanong? Kanino niya tinanong? Kay Ethiopian eunuch. Ngayon sumagot yung opisyal, sabi niya, paano ko maiintindihan kung wala namang nagpapaliwanag or nag-explain sa akin? Kaya pinasakay niya si Philip sa kalesa at pinaupo ko sa tabi niya. Ito na yung part ng scripture na binabasa niya. Tulad ng isang tupa na dinadala-dala sa katayan at tulad ng isang batang tupa na tahimik habang inaahitan, hindi siya umiyak. Pinahiya siya at hindi siya binigyan ng hustisya, walang magkukwento ng tungkol sa lahi niya kasi pinatay na siya. Ngayon, tinanong ng opisyal si Philip, sabihin mo sa akin sino ang tinutukoy ng propeta? Sarili ba niya o may iba pa? Kaya sinimulang i-explain ni Philip yung magandang balita. Dito na siya nag-share ng gospel, okay, tungkol kay Jesus, mula dun sa part ng scripture na yun. So habang nasa biyahe sila, so nasaan na sila dalawa? Nasaan si Philip? Nasaan si Philip? Nasa loob ng sasakyan ng official. So, ito na sunod nangyari. Habang nasa biyahe sila, nadaanan nila ang isang lugar na mayroong tubig. Okay? Sinabi ng opisyal, ayan, may tubig dito. Pwede mo akong mabaptize dito. Kung naniniwala ka ng buong puso, pwede kang mabaptize dito. Yun ang sagot ni Philip. Pwede kang mabaptize dito kung naniniwala ka ng buong puso. Sinabi ng opisyal, naniniwala ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Inutos na ng opisyal na ihinto ang kalesa. Bumaba silang dalawa, pumunta sila sa tubig at binaptize ni Philip ang opisyal. Then umahon sila sa tubig. So paano po ang nangyari ulit dito sa part na to? Sprinkling ba to? Sa ulo ba to? No, hindi, diba? Umahon. So ibig sabihin, nilubog. Okay? So nung umahon sila sa tubig, biglang kinuha ng Espiritu ng Panginoon si Philip. Hindi na nakita ng opisyal si Philip, pero masayang-masaya siya nagpatuloy sa biyahe. Napunta si Philip sa Azotus. Tapos pumunta siya sa Sisera at pinreach niya ang magandang balita sa bawat bayan na daanan niya. So, kung babalik kung aaralan natin yung story, kami sa Bible School, nakakamiss kami doon sa bigla siya nag-teleport papunta sa ibang lugar. So, hindi natin alam kung paano nangyari yun, but that's the work of the Lord. Ang punto natin dito is that yung klase ng baptism, di ba? So, nilubog pa rin sa tubig. And may immersion pa rin nangyari. Ang ganda ng story, no? So, kung hihimay yun yung official, nagbabasa siya ng Bible or ng book ni Isaiah, and then inutos ng Diyos na si Philip sumabay dun sa karwahe, sa kalesa,
At nung narinig ni Philip na, anong ginagawa ng official? Nag-aaral, nagbabasa, doon na siya pumasok. Ang sabi nga, di ba, ng official, tinanong kung naiintindihan ba niya. Sabi niya, wala naman na-explain sa akin sa paano ko maiintindihan. So doon na pumasok si Philip. So magandang pagkakataon ito as a reminder sa ating lahat. Thank you po sa araw na ito is not just a celebration of Mother's Day, but also a declaration of our faith, Panginoon, through baptism, and that's going to be by immersion, Lord God. At salamat sa inyo pong example na sinet for us to follow. At loobin niyo po na as we continue to prepare ourselves, Panginoon, sa pagsunod namin sa inyo through water baptism, ay patuloy namin makita ang inyong malayang pagkilos at pangunguna sa bawat buhay po namin. And ang Christian faith, it's not an easy one. At mahalaga ang pag-follow po namin sa inyo through water baptism. And at the same time, being a part of a community just like this. So thank you, Lord God. At nais po namin kayong patuloy na papurihan ngayong umaga. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.